Hello, hello! Magandang araw sa ating lahat, mga kasulid kalingap. Sulid sa lahat. Ayan, sa lahat ng Sulid Kalingap community. At syempre, Edrica community, Rochelle community. So, andito tayo for another reaction video, syempre guys. Pero bago po tayo mag-reaction, shoutout ko muna si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, at kay Jack Tapia Matubang, at syempre sa lahat ng kanilang kasamahan na Kalingap Vloggers. At sa lahat po ng aking mga friendship dyan, shoutout kay Ma'am Marie Pineda, Kuya Potpot Vlogs, Kuya Ernesto Palermo, and Lods Liobeheldo Lagundo. Ayan. At sa lahat na nagko-comment dyan, Ma'am Maricel Cantiro, ayan, sino pa ba? Nakalimutan ko pangalan. So, susunod guys, lista natin at isa-shoutout natin pagkatapos ng video. So, ang re-reactionan ko ay, syempre guys, hindi ko pa natapos mag-reaction sa 4 na prinsesa ng Kalingap. So, ituloy natin mga kasulid Kalingap. Tuloy natin guys. So, umpisahan ko na po. Actually, lahat naman sila lahat naman nga. Very touching story. May kanya-kanya silang pinagdadaanan. And may reason naman bakit sila yung mga napili ng Kalingap sa dami ng tao sa mundo. Talaga may dahilan kung ba't sila yung nakita natin, nabigyan ng tulong. So, sa kanya lahat, pinaka-natouch na syempre, wala. Mahirap kasi yun sa mga... Grabe ka naman Kalingap Dan. Akala ko mayroon ka napili. Pero wala daw kasi ayaw niya nang mabash. Syempre guys, alam mo naman, yung mga basher, kung ano pagsasabi na naman, pag kunwari namili siya. Kunwari, pinili niya si Rachel o kaya si Erica, ibabash talaga yan si Kalingap Dan, no? Ibabash nila ako, hindi man ako nang babash eh. Actually ako, marami na rin nang babash dan sa comment section. Maraming nagko-comment ng mga basher, pero hinahayaan ko lang. So, proceed tayo guys. Ayaw niya talaga mabash kaya wala siyang pipiliin kasi lahat naman daw deserving. Ayan, deserving na matulungan lahat yan guys. Kasi lahat sila ay duman sa kahirapan. Sa akin, ako lahat talaga. Lahat nakaka-touch, lahat kailangan ng tulong, di ba? Lahat nakaka-awa. Pero ako, pinaka na ko yung talagang kailangan ng si Dara. Kasi siya yung silang dalawa lang doon. Tama. Pero lahat naman kayo deserve ng tulong. Pero oo, lahat naman sila deserve. Pero ang mas kasi, ang tawag dito hindi naman sa nakakawa, mas nangangailangan ngayon ng tulong guys. Sa totoo lang. Kasi dadalawa lang silang magkapatid na naninirahan sa bahay na yun. At medyo liblib yung lugar, malayo sa kalsada, sa mga kapitbahay. Kaya kailangan nila na mapagawa agad ng bahay. So feeling ko mauuna silang papagawa ng bahay bago kay Erica siguro Uy, ayon lang po yun sa aking speculation. Wala pa akong sinabi, basta speculation ko lang yun. Kasi need na talaga nilang magpagawa ng bahay. Dahil nga, di ba, madaling buksan yung bahay nila, Dara. Kahit pa may padlock yan, yung dingding guys, pwedeng tanggalin yun. Kahit pinakuan na nila Kalingap Rob ng plywood, pwede pa rin nilang gibahin yun. Kaya need talaga ni Dara ng atensyon. Sa totoo lang kasi dalawa lang po sila dun. Wala po silang kasamang mga, kunwari, lalaki na kapatid, ganun. Saka yung tatay nila hindi pa yata nagpaparamdam or tumatawag. So tuloy natin guys. Para sa inyo, kayo ba? Ikaw, George. Hindi ko talaga alam kung sinasabi niya. Hindi rin. Wala. Pero lahat naman po talaga. Pantay-pantay. Para sa'yo, lahat kayo. Ikaw din. Ikaw, Rachel. Lahat po. Ikaw, Dara. Dapat sinabi mo, kami lang po. Pero... Hoy, Kalingap Rob. Parang ganun nga yung sinabi ni Dara. Pero baka nagkamali lang naman. Kagaya ko, minsan nagkakamali ako ng salita. Tapos pag nire-reply ko yung reaction ko wala, nasabi ko na Sorry, ganun. Mali pandinig ko ba? May pagkabingi kasi yung kabilang tenga.
si Dara talaga yung pinaka, lahat naman kayo kailangan, pero si Dara talaga yung pinaka, yung ma-amaze ka na, no? Kasi sila lang dalawang magkapatid, eh. Kasi, pinaka nakakaawa. Bukod kay Arjun, kasi dalawa na dyan yung Tao talaga yun. Grabe, asan ba si Arjun na? Sorry ka. Wala nga pa si Arjun dyan. Ayan, tinatawanan nila kasi ano daw dalawa na yun ang busted kay Arjun dyan. So may dalawa pa siyang pagpipilian. Si Joy at saka si Dara. Ay, grabe. Marami ka pang pagpipilian, Arjun. So, ganun eh. Ayan. Rachel, ayan. Siyempre, isa ka sa naging successful, di ba? Na natulungan natin. And grabe, nabago talaga yung buhay ni Rachel. And marami na siyang supporters. Ano yung gusto mong ma-share sa kanila? Na after nang matulungan, ano yung gusto mong gawin nila? Kasi kayo, after namin matulungan, naging successful pa rin, di ba? Nasa kanila focus nila din na yung naitulong niyo po, ibalik niyo din sa ibang tao. Ayun. Parang mag-share din. Opo, mag-share din ng blessing, gano'n. Ganda yung sinabi ni Rachel, nakakabilib. Kasi, kumbaga, kayo papunta pa lang doon no? Si Rachel, naranasan niya yung mga criticism ng mga viewers. Ganun talaga, pag nakikilala, ayun, marami na nakakapanood. Normal yun. Normal talaga. Tama. Kahit nga si Erica, simula pa. Tama yung sinabi ni Rachel, ayan. Kunwari, ayan, kasi si Rachel actually, sikat na. So, nagbablog na siya, nagcha-charity work. Kumbaga yung dating mga tinulong ng mga sponsor sa kanya, ibinabalik din niya yan sa mga nangangailangan. Kumbaga, china-charity niya, binibigay niya rin. Parang balikan ba, di ba? Nung dati siya ang nangangailangan, maraming nagbigay, di ba? Tapos ngayon, na siya, nagbablog na rin, marami na natatanggap na ayuda, ganun, o kaya sponsors. Ngayon, binabalik niya yun, guys. Tinutulong sa mga nangangailangan. So, sabi nga ni Kalinga Prab na isa na siyang tagumpay na beneficiary. Kasi, kung baga, ginamit niya sa maganda yung pagkakataon na matulungan ng Kalingap. Ganun siya. So, proceed tayo, guys. Napas na to eh. Grabe na rin ang pinagdaanan. Kayo ba, may tanong kayo? Para sa Pero pag ang mga basher naman, wag nyo nang pansinin. Kasi pag pinansin nyo yan, lalong magti-trigger. Yun lang masasabi ko. Kasi si Rachel, di ba, nung nakaraan na bash, iyak siya ng iyak, guys, di ba? At yun nga, kaya pinagbawal na i-react namin ang love team ni Roel at Rachel dahil nga doon sa maraming basher. So, ngayon, naging na siya, matatag. Ayan, pinatatag siya ng mga alam nyo na, yung mga negative na mga tao. So, ngayon, matatag na siya, tumutulong, at na siya, nagiging mature. So, proceed tayo, syempre. Isa. Paano mo nagagawa yung Dara? Paano mo nagagawa mabuhay ito mag-isa? Ganun. Ako may tanong ako. Sige. Diba, may kanya-kanya kayong kwento ng buhay, kanya-kanya kayong mga pinagdadaanan, pamilya nyo. So, ano tingin nyo yung pinaka-dahilan bakit kayo yung napili? Ano yung tingin nyo? Ay, maganda. Reason kung bakit? Ang galing mo mag-isa. Ang galing naman ni Kalingap doon mag-isip. Uy, sana all. So, yan ang pinakamagandang tanong daw. Ayan. So, sana ay masagot nila ng tama. Sabay ganun eh. Sagutin nila isa't isa para sa kanila. Kung bakit kayo yung nabigyan ng ganitong blessings, so ano yung naiisip ng dahilan? Siguro kasi nakikita ni Lord yung sacrifices namin, tsaka yung paghihirap din namin. Kaya siguro kami yung napilit nila Kuya Ram, para maging instrumento din para matulungan kami. Kaming beneficiaries nila Kuya at sa iba pa. Ayos. So, ang sagot ni Erica, kasi nakita yung paghihirap, nakita yung paghihirap nila.
saka yung sakripisyo nila. Tama yun, kasi grabe din ang sakripisyo ni Erica eh. Tama yan kasi alam niyo naman guys, di ba? Ang sacrifice ni Erica guys, pinagpalit niya yung pag-aaral sa trabaho. Kaya nga siya late na siyang papasok ng grade 11 and 12. So nga, yun nga guys, sinakripisyo niya muna yung pag-aaral niya, nagtrabaho muna siya ng ilang taon para makaipon para sa pag-aaral. Yun ang ano siya. Grabe nung pagsasacrifice ano. So proceed tayo guys. Sa kanyang family. Nagkatulong siya, diba? Nagkasambahay. Babysitter pala, babysitter. So, yung sagot niya Ano ba yan? nakita natin yung sakripisyo. Okay, ulit ko na. Ano yung... Ayun. Yun nga, tungkol kay Erica muna tayo guys, bago kay Joy. Yung nag-babysitter siya, nagkatulong. Yun ang ginawa niya muna para daw makapag-aral muna siya ng grade 11. So pero guys, ayan, buti na lang at nakilala niya si Rowel of Malalag. Na-scout po yan ni Rowel at kaya nakilala din ni Kalingap Rab at ngayon nga ay scholar na siya ng Team Kalingap. So ayan, congratulations Erica. At may pagpapatuloy mo nang yung pag-aaral at magkakaroon ka pa ng house and lot, syempre. Dahil sa mga sponsors na very kind and humble. So, proceed tayo, guys. Ano yung nakita ng Team Kalingap sa inyo, or ng scouter sa inyo? Kaya sulat kay Kuya Andy Kayakap. Yan, ano yung nakita niya sa iyo or kami kung bakit ka namin natulungan? Parang gano'n. Bakit karapat dapat kang tulungan? Kasi po, parang yung sobrang hirap na po talaga nung pinagdadaanan po ni Mama. Nangihilig ako. Cut. Relax. Ayun po. Kasi sa pinagdadaanan ni mother mo. Sobrang nakakaawa po kasi si Mama. Naiyak na si Joy, guys. Kasi, biruin mo naman kasi, guys. Bata pa lang sila, umalis na yung tatay sa puder. Yung tatay nila. Pumunta sa ibang lugar at nag-asawa yata ng ibang tao. Ay, nag-asawa. Umanap ng ibang makakasama. Kaya, mahirap sa banda ni Joy, yung mga ganun. Lalo, ang nagtaguyod sa kanila yung kanyang nanay. Kaya, pag ikaw, nasa kalagayan ni Joy, talagang maluluha ka at iiyak. Kasi maalala mo yung mga sacrifice or mga pangyayari sa mga buhay-buhay nyo. Tama na lang. Tama yung sagot. Tapos pare-parehas. Tapos siguro po, dininig na ng ama yung mga panalangin ko po. Kasi yun po talaga yung panalangin sa every time masamba po ako. Yun lang po talaga. Every time na lumulot ako sa ama. Yun lang po talaga na makakamta kami sa hirapan. Tapos nakikita ko po yung sakripisyo po ni Mama para lang mabigay pa ang kailangan namin. Tapos naalala po, bata ko, lagi po umiiyak si Mama tuwing gabi. Kasi hirap na po si Mama. Nagkakasakit po siya. Naalala ko, nagkasakit si Mama isang linggo. Tapos wala po, hindi po alam po sa kami kukuha ng pagkain. Masakit yan. Pag nanay mo, nakikita mo nagkasakit tapos wala ka namang di ba guys, kumbaga wala kang pagkukuhanan kung saan bibili ng gamot niya. So, ayan na naalala lahat ni Joy yung mga naranasan nila since bata pa siya until ngayon. Hanggang ngayon. Tapos, si Daddy parang hindi po nagre-reply sa amin. Wala pa si Daddy. Grabe ang daddy. Daddy pa pala tawag mo sa tatay mo, guys. Joy. Mayaman na yata daddy mo, bakit di man lang kayo mabigyan, di ba? Kasi dito sa amin, pag tinawag mong daddy, may kaya. Ganun sabi ganun O sa totoo lang, pag tinawag mo yung, kunwari, daddy ang tawag niya, siguro mayaman yan, ganun yung pagkakaano namin dito. Pero hindi. Kasi kung, syempre, bata pa sila, ganun ang talaga tawagan nila. Hanggang sa kahit naman hanggang ngayon, daddy pa rin.
Kaso ang problema, hindi daw sila pinapansin. Joy, ang masasabi ko sa'yo, wag mo na lang tawagan yung daddy mo. Kasi kung wala naman palang pakialam yun eh, wag na lang, 'di ba? Dapat dapat be responsible siya sa inyo. Pero hindi, tatlo silang babae. Tinaguyod ng nanay yan simula pagkabata nila, guys. Wala man lang tulong mula sa kanilang mga doon sa tatay nila, kumbaga. Tapos yung mga kamag-anak namin, mas parang mas lalo nila kami dinadown yung mga kamag-anak ko namin dati. Parang lagi ko sasabihan din sila na hindi daw po kami papatapos. Kami ba kapatid? Kasi naglalaro daw po si mama, tapos kakasambahay, tapos iniiwan kami sa bahay. Grabe naman ang mga kamag-anak, nagsasalita agad, di pa tapos. Sabi nga nila, di ba, don't judge the book by its cover. Sasabihan sa kanila na hindi na makakapag-aral kasi mga babae, nag-aasawa yan agad, ganun siguro. Kaya sinasabi nila na, ay grabe ngayon, sila ngayon, Joy. At tinulungan na kayo ng Team Kalingap. At scholar ka pa nila, di ba? O, ano na ngayon sasabihin ng mga kamag-anak mo ngayon, Joy? O, di ba? Tapos sa totoo lang, kamag-anak mo talagang magda-down sa'yo. Kasi, on my own experience din, guys. Sa totoo lang, experience ko na din. Kamag-anak mo, unang magda-down sa'yo. Diba? Totoo yun kasi naranasan ko yan. Nako, parang parehas lang tayo, Joy. Yes, ayun, sana po, marami pa pong matulungan kayo, Kuya Rap, na katulad po namin. Kasi ang dami po namin mga naghihirap. Hindi lang po ako, hindi lang po sila, sila Erica. Sobrang dami pa po. Maraming salamat po, Kuya Rap. Kasi lalo na po kay Kuya Andy kasi nagulat po talaga ako kasi nakita ko si Mama sa YouTube. Kasi malayo po ako. Nasa Vincent po ako nun eh. Tapos nakita ko tapos sabi ni ate, may pumunta, sabi ni ate, artista na daw si Mama. Kasi nasa sa YouTube na. Tapos tinignan ko, tapos ayun nga, ini-interview si Mama. Tapos ang dami nag-chat sa akin na, ay, ganun pala, Joy, si Mama mo, ganyan, nakita namin sa YouTube. Tapos, ayun, pinauwi pa nila ako. Oo nga, pag nakita ka ba naman kasi sa YouTube, tapos, yung nag-vlog sa'yo malaki na subscriber, talagang sasabihin ni artista na. Ayun. O, diba? Ngayon, Joy, at nakikita na rin kayo sa YouTube, malamang, kayo ay isang artista na rin ng Kalingap. So, proceed tayo, guys. So, yun. Ayan, ikaw naman, Dara. Di ba nilapit ka sa amin ni Kuya Robin, no? Kuya Robin. Ano sa tingin mo kung bakit ka namin tinulungan? Ano sa tingin mo yung bakit ka dapat kang tulungan? Kasi po, noong po, wala na po si Mama. Wala na din po na nagtatrabaho pa. Nagtatrabaho pa naman po, pero sa isang linggo po, 1K lang po yun ang pinapadala sa amin. Siyempre po, kulang na kulang po yung sa mag-allowance namin yung magkakapatid at sa pag-alala po sa mga grocery. Minsan lang po mag-grocery, ngayon lang din po kasi tapos sa pag-aaral din po, sabi po din namin matulungan para makapagtapos sa pag-aaral kami magkapatid po. Yan, tama yan, Joy. Oo nga naman. Sa 1,000, magkano na kasi ang bilihin ngayon, guys? Mahal ang bigas, mahal ang ulam. Paano pa? Yung 500 mo ngayon, guys, mga 2 araw na lang. Kunwari, malit lang yung pamilya nyo, 3 lang kayo. Yung 500, mga 2 days lang. Sila, marami silang magkakapatid. Yung 1,000, 1 linggo, kulang po yun. Sa totoo lang. Siguro, 20-20 pesos bawat isa sa 1 araw. Kulang pa din. 'Di ba? Kung ilan sila magkakapatid, marami sila. So, pagpatuloy ko, guys. Pero ang pinaka-naano ko talaga sa inyo, yung katapangan mo, kayong dalawa lang sa isang lugar, isang bahay, maliit na bahay. Doon kami napabilit. Kaya,
Kayong dalawang magkapatid. Ayan, hindi mo pwedeng iwan yan dun no? Oo, isa pa yan. Talagang matapang si Joy tuloy. Si Dara kasi sa layo ng mga kapitbahay, wala silang kapitbahay doon pero dalawa sila. Tapos ayaw nilang umalis doon, di ba? Matapang talaga siya. Kasi may katabi siya may tinatabi siya sa pagtulog. Kaya baka mamaya managinip ka kung anong gagamitin mo yon, di ba? Kaya medyo malayo lang. Para at least kung may kalaban, di ba? Makukuha mo agad. Ayan. So pagpatuloy natin. Lahat naman kayo deserve talaga. Last year, si Rachel naman. Ikaw, Rachel. Siguro po, nakita din ni Lord na yung sakripisyo nila mama. Tapos, pa po, naging worst pa dahil nawala si mama. Siguro dahil, hindi pa rin kami pinapabayaan ni mama kahit na wala na po siya. Kahit na nasa langit na siya. Dahil sa aksidente po, sa pagkakakuryente. Tapos, yan guys, ang sakalam sa 4, sabay ganun. Si Rachel ang unang-unang natulungan ni Kalinga Prab na kung natin, imaginein na tumutulog kasi ang bubungan nila nun guys sa pag umulan, shower yung bahay. Yun nga sabi niya kanina. Tapos, at ang nanay pa niya ay nauna nang namatay dahil sa isang aksidente. Ano ba yung Bisaya? Accident. Ayan. So, kung buhay siguro ang nanay ni Rachel guys, masayang-masaya ngayon. Kasi nga, may bago na silang bahay at nakakapag-aral na rin ang mga anak niya dahil sa Team Kalingap. So, proceed tayo guys. Siguro, dahil sa pagsasacrifice sa amin, pag-aaral lang kami, kabili ng pangkain sa araw-araw, yung sa paglalabado niya na halos masugat yung kamay niya, tapos si Papa, namamaga yung katawin ko. Tapos, pag-uwi, may nagkakasakit si Papa. Tapos, nagulat na lang ako ng ibablog kami ni Kuya Vincent. Kasi, nag-uulan pa nun, dun sa bahay po namin. Turuan pa nga po yung sa bahay namin. Tapos nagulat si Kuya Vincent, bakit daw po ganun yung bahay namin. Sabi daw po, may nakatira pa ba dito? Kasi tapos kapag may pupunta po ako ng mga barkada, mga kaibigan ko po, kapag may gagawin kami project, pag yung naulan, talagang sabi ko, sensya yun na yung bahay namin, may shower. Sabi na lang, okay lang naman. Tapos, nagulat po ako na sabi ni Kuya Vincent kung pwede daw po akong i-video. Nung una, nahiya pa po ako kasi hindi po ako sanay na i-bid ako. Tapos sabi daw, makikita ko daw po yung sarili ko sa YouTube. Tapos, nagulat po ako ng unang Tapos, kinakamagahan, pinuntahan po kami ni Kuya Rab. Sobrang thankful po ako kasi natagpuan po kami ni Kuya Vincent at katuyuan po kami ng bahay ni Kuya Rab. Kaya maraming salamat po sa Team Kalingap. Especially kay Kuya Rab, kay Kuya Val, kay Ate Edna. At syempre po sa mga sponsors din, sa mga sumusuporta na nandyan pa rin. Maraming salamat po sa inyo. Kaya sobrang po ako napapasalamat sa Panginoon. Talagang grabe po yung pinagbago ng buhay namin. Kaya sobrang thankful po ako. Team Kalingap. Oo. Dahil sa Team Kalingap, ayan, nabago ang buhay ni Rachel. At nabago din yung pananaw nila. At syempre guys, ang bahay nila ay bago na. Hindi na yung tumutulong bubong na nagiging shower ang pagka natutulog sila. So salamat sa Team Kalingap. Dahil napagawan sila ng bahay. At ngayon nga guys ay vlogger na si Rachel at syempre sikat yan. Talagang nag-matured na siya. Ayan, nagkaroon na siya ng pag-angat sa buhay. At matutulungan niya na rin ang kanyang pamilya. So, proceed tayo guys. Narinig natin yung nila, kanya-kanyang mensahe, kanya-kanyang pananaw. Kaya, So guys, hanggang dito na lang po ang ating reaction video. At kung nagustuhan mo ang ating reaction video, please click the subscribe button at antayin ni bell para lagi kang updated para sa mga bago nating uploads. At syempre guys, salamat po pala kay
Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna at sa lahat ng kanilang kasamahan. At syempre kay Rachel Morales. Ayan. At syempre Ruel of Malalag, support nyo na rin guys. At si Kalingap Edu. So, Kalingap Dan syempre nandyan. So, hanggang dito na lang po tayo. God bless everyone and to God be all the glory. Bye all. God bless.